to the woman. Hindi nila nakita na ang ginagamit as a pawn upang si Kristo'y masaktan ay isang tao ding katulad nila. Pwedeng nagkasala, pwedeng naging mahina, ngunit tunay ding anak ng Diyos. So the Lord at first showed this interest. Hindi niya pa kinakita, manhid siya, wala siyang pake. Pero nagpupumilit. Anong gagawin natin ngayon dito? Kasi ganito ang nasa isipan nila. Pag sinabi ni Kristo, kung ayon sa batas, batuhin nyo. Ang sasabihin nila, di wala ka palang awa. Akala pa naman namin nagtuturo ka ng habag, compassion and mercy. Eto ka ngayon. Ganun na lamang. Pag sinabi naman ni Kristo, patawarin nyo, sasabihin niya, hindi ka marunong magsumunod ayon sa itinuturo ng ating batas. Para sa kanila, parang klarong walang lusot si Kristo. Nakalimutan nila ang kausap nila Diyos na makapangyarihan. And so, the Lord had to quote another proverb, another passage from the Old Testament. At ito po ang nakasulat, na kung ang sino mang nais na babae ito'y parusahan, the first one who throws the stone at her ay dapat una, saksi, nakakita. Pangalawa, wala ding kasalanan. Nagulat sila. Hindi nila naalala yung batas na iyon. At bigla kamong paisa-isa silang nawala nang si Kristo'y mag-umpisang magsulat doon sa lupa. Marami nagtanong, ano pong isinulat, Father? Sabi ng iba, di yung mga kasalanan, yung mga nag-aakusa doon sa babae. Nang makita nilang sila pala'y walang karapatan sapagkat sila di makasalanan katulad ng babaeng ito, pakunti-kunting nagpasinting umalis sa harapan ni Kristo. Brothers and sisters, we sometimes forget na pag ang isang tao'y nagkasala, ang unang reaksyon natin kondinahin. Wala nang pag-asa yan. Dapat pinapatay na yan. Dapat yung mga ganyan, pinauubayan na yan sa kung ano. Dapat yan, pinarurusahan na. But God, every time He looks at us with our sinfulness, always is the shepherd who seeks for the lost sheep. Always is the God na gagawa ng paraan upang ikay maibalik sa kanyang taanan. Always is this Master and Lord who will desire na mabigyan ka ng pagkakataong muli pang magbago. Kaya sa alaalaw na ito, huwag nating kalimutan yung minsang sinabi ni Kristo na kung ang isang pastol ay nawalan ng isang tupa at siya'y may isang daan, anong gagawin niya? Ang sabi ni Kristo, iiwanan niya ang 99 upang hanapin yung isang nawawala. Kung kayo ho'y nakakaalam ng sitwasyon ng Israel, sasabihin nyo katangahan yun. Bakit? Pag iniwanan mo yung 99, andyan nakaantay na yung ibang nanakawin yung tupa mo. Nag-aantay din yung mga hayop na mababangis upang patayin, kainin ang mga tupa mo. At pag pinabayaan mo yung mga tupa, pwedeng mahulog yan sa mga bangit. In short, iiwanan mo yung 99 para mahanap ang isa. Nahanap mo nga yung isa, pagbalik mo yung 99, wala na. Kaya sasabihin natin, ba't ganito? Ang gustong iparating ni Kristo, uulitin ko yung sinabi ni Brother Bo Sanchez, for God loves us as if there is no other. Ganun ang tindi ng kanyang paghangad na ang sino mang nawawala sa landas ay kanyang maibabalik. Because the Lord desires not the punishment, the death of the sinner, but the salvation of one. Mga kapatid, brothers and sisters, alam niyo po, meron pong isang pelikulang na ipalabas. Ang title po niya ay Mask. Kung saan ang isang 16-year-old na Amerikanong si Rocky Dennis nagkaroon po ng ibang klaseng sakit. Kung saan yung kanya pong skull ay patuloy na lumalaki. Kaya talagang siya'y nagbukhang tarang kakatakutan, pinagtatawanan ng iba sapagkat he became almost like a monster. But inside, ang hindi nila nakita was the goodness of this boy na tinanggap yung kanyang depekto. Tinanggap na siya'y naiiba sa iba at pinagtatawanan. Tinanggap niya na sa kabila ng ganito, hindi tinitignan ni Lord ang kabutihan sa panlabas, kundi kung ano ang nasa kalooban. And then one day, sila po'y nagpunta sa isang circus
kung saan mayroong hall of mirrors. Yung mga salamin, na pag pumasok ka, nag-iiba yung mga mukha ninyo. May tumataba, may pumapayat, may pumapangit ang mukha. Nang pumasok siya, sapagkat ang mukha niya ay talagang depektibo na, nang ipinasok roon sa hall of mirror, ang isa sa mga salamin, inayos ang mukha niya. At biglang naging gwapo siya. Parang gusto ko tuloy bumili ng salamin na yun. Pero doon nakita ni Dennis, hindi pala ako pangit na tunay. Because I saw the real me. And mga kapatid, God always looks at us with that kind of a mirror. Totoo nakikita niya ang ating pagbagsak. Totoo nakikita niya ang ating pagkakasala. Ngunit isang bagay ang patuloy pa rin niyang nakikita na kadalas ay hindi nakikita ng iba. The goodness in each and every one of us that simply has to be touched by His forgiveness in order to blossom. Gustong-gusto ko yung sinasabi nila, for every story of a saint, there is the story of a sinner in the past. For every story of a sinner now, there is the story in the future of a saint. Mga kapatid, brothers and sisters, hindi naman malaga sa Panginoon kung ilang beses tayong nadadapa, kung talagang trying hard tayo. Ang pinakamalaga, tumayo ka at patuloy na lumakad, knowing that in the end, His goodness will overcome sinfulness. Pero isang magandang bagay pa, dapat talaga hindi magkakaroon ng pagbabago kung walang pagnanais ng pagbabago sa puso. Kaya sa kabila ng sinabi ng Panginoon sa babae, sino bang nagkukundina pa sa'yo? Wala na po. Hindi niya sinabi, okay lang, go ka na. Hindi. He had to tell the woman, go and sin no more. Go and come on, renew yourself in a life that will truly please the Lord. Alam nyo, maraming dasal ang kailangan. Kaya gustong-gusto ko to. Nang minsay natuto akong mag-ice skating, bongga Dito na wala na kasi yung ice skating natin dito. But before, when you used to ice skate, syempre sa umpisa talagang babagsak at babagsak ka na. Kung hindi ka marunong. There is one tactic na itinuro po sa amin. When you do ice skating at ikay bumabagsak, pataob man o patihaya, to be able to go up and stand again, the fastest and easiest way upang ikay makatayo muli, ay ganito, lumuhod ka. You turn around, maghanap ka ng posisyon kung saan ikay nakaluhod. And when you are kneeling down, it is the fastest and most stable way upang ikay muling makatayo. Brothers and sisters, pag bumagsak ka, lumuhod ka. Humingi ka ng kapatawaran, aminin ang iyong pagkakasala, and then move forward knowing that this God will accompany you and will forgive you. Alam niyo po, mga kapatid, lahat naman tayo nagkakasala. And one of the most and the greatest danger for anyone is to claim na hindi siya nagkakasala. Kaya gustong-gusto ko tong kwentong ito. Si John the 23rd ay naging papa at the age of very, very old age. Parang lolong-lolo na siya. At minsan, nagdesisyon na pumunta sa bilangguan. Nataranta sila. First time na ang isang Santo Papa ay pupunta sa bilangguan ng Roma. At nagdesisyon siyang pumunta. Pagdating niya roon, syempre, sinabi sa mga bilanggo, hoy, darating ang Santo Papa. And they know that the Santo Papa, kung ito mag-intercede para sa kanila, malaking bagay yon. Pwede silang pakawalan, pwede silang madismiss, pwede muling maungkat ang kaso at masabing sila'y inosente. So nang dumating yung Santo Papa roon, pinayagan naman siyang, habang ginagwardyahan syempre, nakausapin ang mga bilanggo. Lahat ng mga bilanggo una niya nakausap, they were all telling the Holy Father, wala ho kaming kasalanan, wala ho kaming sinaktan, inosente po kaming lahat. Ang Santo Papa'y tatango-tango na lamang. Hanggang finally, may nakita siyang isang mama na andun lang sa likod. So nilapitan niya at ang sabi, ikaw, bakit ka na andito? Kasi po, Santo Papa, may sinaktan po ako. Hindi po ako inosente. Isa po akong kriminal. Nakapatay po ako ng isang tao.
Yung reaction ng Santo Papa, ano? Abay, masama ka palang tao. Abay, dapat hindi ka rin.